Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ni Libra. We have the King of Air. Ayan. So, speak your mind with confidence, Libra. Okay? Kasi baka ang iba sa inyo rito, no? Nasa-shy, nahihiya, mag-express ng sarili, which is not good. 'Di ba? Which is not good kasi dapat honest kayo sa sarili ninyo, honest kayo sa mga tao sa paligid ninyo. So kung ano yung importante na kung ano nararamdaman ninyo, ano yung iniisip ninyo, yun ang sabihin ninyo, yun ang i-express ninyo, yun ang iparamdam ninyo sa mga tao. Okay? Speak your mind. Mas maganda no, na ipapaalam mo, i-communicate mo sa iba kung ano ang totoong nilalaman ng isip mo at ng puso mo. Okay? Kasi hindi po pwedeng iba yung sinasabi ninyo, iba din yung iniisip ninyo. Hindi kayo nagiging honest sa sarili ninyo dyan. Kung merong kailangang i-address, hindi maa-address ng tama kasi hindi nyo rin naman nasasabi kung ano ang totoo ninyong sitwasyon. Okay? So, maaari din na kailangan ninyo rito na maghanap ng advice professionally regarding something. Baka meron kayong mga concerns sa ngayon in various areas of life. So, ang advice sa inyo rito, consult a professional and seek for professional advice kung kinakailangan para na ma-address ninyo kung ano yung problema para matapos na kung ano man itong mga concerns ninyo, 'di ba? So mas magandang magpa-advise na kayo, kumonsulta na kayo sa mga authorities. Okay? So what else? We have 4 of water. Ayan. So ang iba sa inyo dito maybe have missed an opportunity or missing an opportunity kasi talagang mamimiss ninyo ang oportunidad if you are not going to focus on what is happening right before your eyes. Kasi baka ang iba sa inyo rito nagkaroon ng disappointment, nagkaroon ng dissatisfaction in life, kaya parang nawalan kayo ng gana ngayon, no? Sa mga bagay-bagay, maaring nagmumukmo kayo sa isang tabi, malayo ang tingin, yung mga ganon. So, yun, this is a calling for you. This is a wake-up call para sa iyo na be open to possibilities, be open to opportunities na maaaring dumating sa inyo at this time. Kasi sayang, 'di ba? If it's going to slip away from you, hindi ba, Libra? Kaya ito yung ano ninyo, ito yung paalala sa inyo. Buksan mo ang inyong sarili, buksan ang inyong mga mata, okay, para sa posibilidad, para hindi mo ito ma-miss. Kasi baka ito na yung muling magpapatayo sa iyo, sa inyong kinauupuan, muling mag-i-spark ng inyong passion. Okay? So, what else? We have 4, another 4. This is 4 of air. So, this is synchronicity. May double numbers tayo dito. Libra, we have 4 of water, 4 of air. So, that becomes number 44. So, I suggest, pakitignan po ninyo, i-google po ninyo anong ibig sabihin ng number 44 for more guidance kasi marami pang mensahe, insights, information na makukuha kayo dyan na makakatulong sa inyong sitwasyon or makakapag-improve ng inyong sitwasyon. So, 4 of air signifies rest. No? This signifies that you need rest, you need relaxation, you need vacation, kailangan ninyong umatras muna sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, pinagkakabisihan, para na kayo ay makapag-renew ng inyong sarili. Para kayo ay mabalik sa sentro ninyong sarili ninyo. Para kayo ay makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni. Okay? So, maaari kasi na meron din kayong kailangang pagdesisyonan, 'di ba? Maaaring related yan dito
sa kung ano ang ikukonsulta ninyo. Kasi siguro nalilito kayo, maybe you are confused, kaya kailangan ninyo na makipag-usap din at makahingi ng advice, 'no, sa mga professionals or kayo din mismo para hindi kayo nalilito, hindi naguguluhan ang isip ninyo. You need to renew yourself, 'no? Magnilay-nilay ka, magpahinga ka, mag-reflect ka, 'di ba? Para nang sa gano'n makuha mo din yung clarity na hinahanap ninyo within yourself. Okay? Baka you never know. 'Di ba? Your soul is already speaking to you, your intuition is already speaking to you. At hindi mo lang naririnig kasi kung busy ka, kung lagi kang may iniisip, kung lagi kang may ginagawa, so for sure hindi mo maririnig, no? Yung mga subtleties na 'yan. Kasi 'di ba, yung mga divine guidance usually comes in a subtle way. Kaya kailangan na bibigyan mo yung panahon ang sarili mo para makapagnilay-nilay. Act like your life is a blessing and you'll start feeling like a blessing. So give thanks for your blessed life. Paalala ito sa inyo na maging grateful ka, 'di ba? Sa lahat ng biyaya na natanggap mo na. Kasi lahat ng ito, lahat ng nakikita mo, lahat ng meron ka, that is a blessing. 'Di ba? Baka nakakaligtaan mo lang na magpasalamat. Baka nakakalimutan mo lang, no, na mag-thank you man lang sa universe, no, for all that you have in your life. So paalala 'yan sa iyo. So this could be a dasal, no? Lord, help me remember that nothing will happen today that you and I can't handle together. Ayan, so co-creation, no? Parang ano to, ino-acknowledge mo dito, no, na kasama mo ang Panginoon, na lahat ng mangyayari or lahat ng mga nangyari na sa buhay ninyo, kasama mo ang Panginoon, katulong mo ang Panginoon sa lahat ng ito. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.